Ito po yung white beach dito po sa Greenland. Hello po, good morning po mga kabayan. So nandito po tayo sa labas kasi mayroong binigay po sa akin yung boss ko ng 2 susi para sa sasakyan. Kasi yung sabi niya kung saan ba daw dito sa 2 sasakyan na ito ang gagana. Dahil dito ngayon sa Greenland, yung mga sasakyan namin hindi siya gumagana. Siguro dahil sa lamig. Simula pa nung kahapon, nahirapan kaming magpagana nung sasakyan namin. So ginamitan na lang namin yung starter, mabuti umandar. So ngayon hahanap tayo dito, itong mga sasakyan sa likod natin. Tapos may susi tayo na 2 kung saan yung gagana dito. Ito po yung mga sasakyan namin. Yan, nakahilira po siya. Isi-switch natin kung saan dito yung available. Baka kasi dito wala. Ito daw wala. Itong isa wala. Hindi ko makita. Subukan natin dito sa itaas. Baka nandito. Kahit wala. Parang wala. Ito daw isa. Yan natin po. Ito subukan natin dito. Ay, ito siya. So subukan natin pantalin ito mga kabayan kung gumagana ito. Ayan, so nandito tayo sa loob. Subukan natin start. Napakalamig. Grabe, ang hirap. Nako, hirap. Ayan, mabuti mandar. Grabe, napakasakit. Painitin muna natin to heater. Ayun mga kabayan, so pinainit ko muna kasi napakalamig dito sa sasakyan. Ang temperature natin ay minus 17 degrees Celsius. Feels like minus 27 dahil sa hangin. Pag magtanggal ka lang ng gloves dito, wala pang ilang segundo mga kabayan para mapuprosin yung kamay mo. Napakasakit, kaya hindi ko kaya mag video sa labas na wala siyang gloves. So pinapainit ko muna yung sasakyan at maya alis na po tayo. Ayan, napakalamig sa loob pero kailangan painitin. So yun po mga kabayan, bali aalis na tayo. Papunta na po tayo sa trabaho. So trabaho na naman para sa pamilya, para sa pangarap. Ayan, so nandito na tayo sa tinatrabuhan ko mga kabayan. Bago na naman ito. Ito po yung pinakamalaking fire station dito sa Greenland. So medyo malakas yung hangin. So tara, pasok tayo. Sana mabuksan nila tayo agad. Ayan, ito po yung highway dito. Tapos ito po yung fire station. Ayan. So pasok po tayo dito, pero kailangan ko munang mag-doorbell dito para buksan nila ako dahil wala tayong susi. So hindi tayo mabuksan agad, napakalamig dito. Manigas tayo dito. Ayan, so pindot tayo dito kung may sasagot pa. Good morning, our son Rit. Good morning. Alam mo rin, nakailang pindot na ako makabayan. Walang sumasagot. Napakalamig na dito sa labas. So kung wala pang sasakyan dito, pindutin natin isa. Alis na tayo. Punta tayo sa sasakyan. Kunin natin yung susi natin. Papasok tayo ng sasakyan. Lamig. Ako'y pupunta ng sasakyan. Napakalamig oh. Napakasakit ng kamay ko dito. Lakas yung hangin kasi. Antay muna tayo ng tatawag ako sa boss ko. Hindi ko kaya. Lamig. Hindi kaya yung lamig mga kabayan. Parang masunog yung kamay ko. Sobrang lamig, grabe. Ang lakas kasi ng hangin dun.
Nagtanggal kasi ako ng gloves kasi pinindot ko yung push button. Saglit lang yun, oh. Ilang segundo pa lang, grabe yung kamay ko. Sakit. Dito pandarin natin yung heater sa sasakyan. Mabuti itong heater, sa sasakyan merong heater. Antay muna tayo ng tao na papunta dito kasi yung napunta ko kahapon, tinawagan ko siya ngayon. Sabi niya 10 minutes pa daw bago siya darating dito. Kasi kahapon sabi ko sa kanya alas 7 ako papasok. Sabi niya okay naman daw, pwede naman daw makapasok kasi may tao sa loob. Tinawagan ko siya, sabi niya baka may ginagawa daw, hindi naririnig. So mas mabuti pang antayin ko na lang siya kasi yun yung may number ako. At saka kung mag-aantay ako sa labas, napakasakit ng kamay ko at napakalamig. So hindi ko kaya ang tumayo sa labas mga kabayan kahit isang minuto. Parang isang minuto na ata ako sa labas, nagpindot na ako ng 2 beses. Hindi ko na kinaya yung grabing lamig. May hangin kasi, okay lang sana kung wala siyang hangin, kayang-kaya lang yung lamig. Pero pag may hangin, hindi na. Kaya yung anak ko mga kabayan, hindi ko na siya pinapasok ngayon. Nandun na lang siya sa loob ng bahay kasi napakadelikado. Okay lang kung mahatid ko siya doon. Ang problema baka maglaro sa labas. So, mas mabuti na sa loob na lang. Pag sobrang lamig, hindi ko na siya pinapapasok kasi napakadelikado. Ayun, so lumabas tayo kasi kukuha tayo ng gamit dito sa sasakyan. So ganito yung sitwasyon natin ngayon, no? Napakalakas ng hangin at mas lalong lumamig mga kabayan. So oras natin ay alas 9:30 na po dito ng umaga at makulimlim yung buong panahon. Ito po yung City Queenland mga kabayan. Yan. Pero yung city, nandun po yung maraming bahay na yan sa likod pa niya. Ayan. So kukuha tayo ng gamit. Ganito palakas yung hangin dito, napakasakit. Pero yun, may nagja-jogging pa rin, oh. Ayan, may nagja-jogging, oh. Kaya pa rin yung jogging, pumapula na yung mukha. Ngayon mga kabayan, pauwi tayo ng bahay dahil kakain tayo. Tanghali na dito. So sa bahay ako nagkakain basta tanghali. Ito yung panahon natin, grabe napakalakas ng hangin. Pero may araw na lumabas. Ayan, medyo malamig to. At saka masakit sa kamay. So biyahe pa tayo papunta dun sa city. Ayan po. Grabe, nalakas ng hangin at napakalamig. Daan tayo dito ng tunnel. So ito yung shortcutan mga kabayan papunta po ng city. Yan, may number po sa itaas. Ibig sabihin mga kabayan, tumatakbo pa, may papasok pa dito. Ayan. So antay tayo dito kasi salitan lang yan. Pagtapos ito kami na naman. Ang gilid natin, dagat na po yan, oh. Tumigas. Yellow na, pwede na maglakad dyan. Ayan. Tsaka dito. Ayan. Dyan yung parkingan ng mga sasakyan ng pandagat. Tag-isa muna kami ng sasakyan ng kasama ko ngayon kasi iba yung project ko, iba din yung sa kanya dahil may mga gamit ako nadala, may mga gamit din siya. Minsan magkasama kami kapag isa lang yung project namin, isang sasakyan lang yung gamit namin. Kasi ito sa company lang naman ito mga kabayan, nandun lang ito sa bahay, nakaparking lang kasi doon ako nakatira. Kasi wala naman kaming bayad nito, libre naman kami dito magamit. Hindi kagaya sa ibang company dito, dapat bayaran mo yung tax ng sasakyan. Ikaw din magasolina. Ito, company ko na naggasolina, gamitin mo lang basta doon ka lang nakatira sa bahay. Ayan, so nandito na tayo sa bahay mga kabayan, nakarating na tayo, gutom na gutom ako. So titingnan natin kung ano ang luto ni Mrs. Ma, anong ulam? Uy, wow. Chicken. Ito, tagal-tagal na din di kami naka-lechon. So yung air fryer namin, all around yan. Pwede sa bake ng tinapay, pwede sa lechon. Ito, marami kasing pwedeng gawin dito. Dried fruit, cake, roasted chicken, pizza, prawn, chicken wings, ayan, french fries, steak, chicken, bacon, frozen fish, vegetable. Ayan, lahat ata pwede nang lutuin dito. So ito yung ulam natin, no? So napakasarap kasi tagal-tagal hindi tayo nakakain ng manok na lechon. Iniwa na ni Mrs. yung lechon manok. Mukhang mapaparami tayo nito ng kanin. So, magkamay lang tayo kasi may lemon, limonsito. Sa amin ito kalamunding eh. Yung kalamansi, kalamunding sa Ilonggo. Sausaw mo sa ano dyan. Si Amaya, ready ka na mag-eat, Amaya? Are you ready? Gusto mo yan? You like this, Amaya? Kalamunding. Pero hindi pa nakuha, no? Sayang ang skin dip. Sir, hindi ka mag-ano ko niya. Yan. Kain po tayo. Si Amaya, ready na daw. Kain. Tayo magkain. Pray na, Axel. Okay.
Ngayon na, pray ka. Wait, ma, kutsara ko. Ikaw, Sige. pray ka muna. Sige, mag-pray tayo. Maya, lang daw. Patay TV, tama tayo TV. Kaya, Axel. Okay na, Axel. Hindi mo. Kasi ako na lang. Lord, thank you sa pagkain ito na iyong binigay. Bigyan mo po ito ng kalakasan na magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay dito. Sana Lord, marami pang mga blessing ang dumating sa amin. Ito ay aming pinapasalamatan na binigay niyo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Paku, yay, kusog. Kulang kami. Kain po tayo. Kain tayo. Yan, pagsawan. Subuan natin si Amaya. So, Axel. Hindi mahangang yan na. Crunchy, oh. Unahin natin si Amaya. Ay, Crunchy ang laman. Ngamat lang. Amaya. Ano nga? Hmm? Kain tayo, oh. Sarap. Marinate mo na. Isang sa gusto ko din ito, oh. Yung sabaw niya. Yan. Sarap din to iulam yung sabaw, eh. Yan. Wala kasi dito, kabayan, mga kwan. Lechon manok na binibinta. Hindi ka makabili dito, kaya ano lang, mga fried chicken lang mayroon. Pero lechon manok wala. Kaya minsan pag mag-craving kami, yan, si Mrs. nagluluto siya, nagmamarinate. Ano pa tayo? Partner talaga, rice. Yun mga kabayan, so nagluto pa si Mrs. ng kanin kasi napasobra yung kain ko. Medyo nabitin ako, marami naman yung kanin. Siguro sa trabaho ko kanina eh, medyo mabigat. So, masarap pa kumain ng kanin, naubos. Nagluto pa si Mrs. Kain tayo ulit. Kape, Yan, oh. Itong kuwan sa lechon, no, yung masarap, itong balat. Yun pa yung mga bawal, yung masarap, no? Wala masarap. Sarap kasi ito, malasa. Ma, Ang kain natin kanin. masarap pa. Bakit ganun mga kabayan, no? Pagka ulam lang kainin natin para hindi tayo mabusog. Sila dito, okay lang sa kanila, no? Kumain sila ng mga steak kasi kahit walang kanin. Tayo, kailangan kanin talaga, no? Kadalasan. Alibi. So, tinimplan tayo ni Mrs. ng kape na may gatas. So, mukhang tataba na tayo nito mga kabayan. Bagay kasi malamig. Sobrang lamig na yun sa Greenland. Yung kamay ko dito, oh, nabibiyak siya. Pag na-dry na ito, nabibiyak siya. Tapos masakit siya. Dito nahihiwa siya. Kaya ang ginagawa ko pagkatapos trabaho, lagay ako ng Vaseline. So, dapat hindi ako magbasa ng tubig. Pag magbasa ako mga kabayan, wala na. Parang nalalambot siya, mabilis lang siya mabutas. Yung mga dulo ng ang kuwan ko, kuko. Dito, oh, masakit. Nabutas dito ay nahiwa. Sa sobrang lamig dito sa Greenland pag malamig. Tapos nagtatrabaho ko sa labas. Minsan sa labas kasi ako matagal. Wait. Sarap ng kape, pang pabuhay talaga. Naantok kasi pag malamig yung panahon. Pag nagtatrabaho ka, nakakaantok pag nasa loob na sa ka nagtatrabaho, pero pag sa labas hindi ka antokin kasi sobrang lamig. Gusto mong tapusin agad yung trabaho pag sobrang lamig. Yun, malapit na maluto yung kanin. Okay. Sarap. Ayun, kape na may gata. Ala ka. Kanin ko. Kain tayo ulit. Nabitin ako. Dahil sa ulam. So kain tayo ulit mga kabayan. Luto na yung kanin, oh. Masarap kasi yung ulam. Kaya medyo nabitin tayo na parami tayo ng kain. Yan. So bakit kaya mga kabayan, no? Pag wala ng kanin, hindi masarap kumain pag puro ulam lang. Sarap. Look, may Pag puro kanin naman, hindi siya masarap, no? Dapat partner talaga. Kain po tayo. Ubusin muna natin itong kanin, no? At solve na tayo. So, nandito tayo sa loob mga kabayan nagtatrabaho. So, yan po yung labas natin, no? Pagkita ko sa inyo. Yan, ito po yung labas natin. Dito po tayo sa loob ng fire station. Yan, no? May mga sasakyan na sumabog pa yun or sira. Dito dinadala ata yung mga sasakyan na mga nasira, nasunog. Yan, mga incident, mangga. Ayan po. Yan.
So sa itas natin, yan po yung international airport na yan. So may buwan po. Yan, may buwan oh. Ang alas 3 ng hapon. Woo! Ayun mga kabayan, salamat sa Diyos. Isa sa pinakamagandang pakiramdam yung tapos na yung trabaho mo buong linggo. So 5 days ako nagtrabaho ngayon mga kabayan. So bukas, pwede naman ako magtrabaho, pero Sabado bukas, hindi na ako pumapasok tuwing Sabado at Linggo. Dahil nilalaan ko na lang yan sa pamilya ko mga kabayan, no? Actually mga kabayan, dito, sa amin, pwede ka namang pumasok dito kahit araw-araw gusto mo eh. Kasi dito, ang trabaho ko kasi dito, everyday, 11 hours talaga yung trabaho ko. Dati pumapasok ako Sabado, Linggo. Pero mula nung dumating yung pamilya ko, bihira na lang ako papasok ng Sabado. Tapos nung katagalan, hindi na ako pumapasok ng Sabado. Kasi nga, parang nararamdaman ko na medyo nanghihina yung katawan ko. At hindi maganda pagka may edad na tayo mga kabayan na panay tayo trabaho lang. Sa akin okay na, kahit paano makita tayo ng hindi naman kalakihan. Dahil importante sa akin, pamilya naman ng mga kabayan. At kahit paano dito, balance naman yung lifestyle dito. Grabe dati mga kabayan, yung bago pa lang ako dito sa Greenland, parang matakaw ako sa trabaho. Kasi nasasayangan ako sa oras. Malaki kasi yung per hour dito, lalo na pag magtrabaho ka ng overtime. Halos doble yung sasahurin mo. Kaya dati malakas pa ako dito nung dumating ako. Hindi ko iniinda yung mga lamig, yung sumasakit yung likod ko, hindi ko iniisip. Kasi may target ako noon na gusto ko talaga makapagawa ako ng bahay sa isang taon. Matapos ko. Ayun, nakapagawa nga ako ng bahay sa isang taon. Halos wala na akong pahinga noon. Minsan pumapasok ako ng 16 hours sa isang araw. Minsan 12, yun pinakamababa ko. Tapos Sabado, Linggo papasok pa ako niyan. Pero minsan nararamdaman ko pag pagod na talaga ako, hindi na ako pumapasok ng Linggo. Yun na yung pahinga ko talaga, Linggo. Tapos dahil nga mga kabayan, wala din yung pamilya ko dati dito, nilalaan ko yung oras ko sa pagtatrabaho. Doon ko ginugugol kasi pag nasa loob lang ako ng bahay, nakaka-bored, nakaka-homesick, parang nakakabaliw. Kaya doon ko nilalaan yung oras ko para maging maiksi yung oras, nilalaan ko na sa pagtatrabaho. Pero nung dumating na yung pamilya ko dito, ayun, so kuha na ako sa overtime, limit na lang ako, Sabado, Linggo. So rest day ko. So ngayon, makakatulog na tayo ng mahaba. Hanggang anong oras bukas, hindi natin iisipin na papasok tayo. Masarap kasi matulog. Tuwing gabi mga kabayan na, ang sarap matulog. Pagka umaga, ang sarap hindi pumasok. Pero pinipilit ko lang para nga sa pamilya, parang magka-income tayo. Hindi naman pwede dito na mag-absent ka lang. Magiging pulubi ka dito. Hindi naman pwedeng sa sahod na hindi ka magtrabaho. Kaya pipilitin mo talaga yung sarili mo. Kung wala kang tiyaga dito, walang mangyayari sa'yo. Maisipan mo uuwi ng Pilipinas. Maganda lang dito kahit mahirap magtrabaho malamig ay sasahod ka naman dito at balance yung lifestyle dito, may oras ka sa pamilya. So ngayon samahan nyo ako, ikot tayo dito sa Greenland, ipapasyal ko kayo dito, tingnan natin yung dagat parang nagihilo ngayon. Paalis na po tayo mga kabayan, no? Ito po yung tinagpuan natin mga kabayan. Yan po yung fire station dito. Yan yung pinakamalaking fire station. Ayan po, may aeroplano po sa itaas. So palanding na po siya. Ayan, malapit kasi yung airport dito. Nasa itaas lang. So medyo malakas yung lakas yung sikat ng araw. Masakit sa mata. Dalhin ko kayo doon sa may gilid ng dagat. Tingnan natin. Nag-iiyelo yung dagat doon. Daan muna pala tayo dun sa may magandang view mga kabayan bago tayo pupunta ng dagat. So ikot muna tayo, balikan natin yung area kung saan tayo. So sana hindi traffic dito, no? And balik tayo, ipapakita ko sa inyo yung view dun sa unahan. Yan. So yun yung fire station na trabahuan natin sa left side. Pero bago tayo pupunta dun sa dagat, punta mo tayo dito sa gilid nito. Magaganda yung mga bahay dito. Ayan. Dito medyo tumigas na yung dagat dito. Yan, ganito lang yung daanan talaga, oh. Wala man lang kakahoy-kahoy.
Puro bato. Ayan oh. Yung bundok na yan oh. Ganyan dito dati. Pero dito, pinasabugan nila ito para madaanan. Mahirap magawan kalsada dito kasi puro bato, sulit. Okay lang sana kung lupa. Sana makapwesto tayo dito sa gilid. Pero maganda dito yung pwesto tayo dito sa gilid, guys. Yan. Dito tayo. Punta tayo dito. Tingin tayo ng view dito. Ipakita ko sa inyo yung view dito. Yan. Parking muna natin mga kabayan. Baba tayo din sa baba. Ay, dito na po tayo. Baba tayo mga kabayan ha. Papakita ko sa inyo dito yung view. Yan. So nandito tayo sa may gilid ng kalsada. Pero may parkingan naman dito. Kasi marami pong pumapasyal dito. Yan. So ang gusto ko dito sa Greenland. So dito sa Greenland mga kabayan, kahit wala siyang kahoy, puro lang bato, snow ang makikita mo kapag winter dito. Kapag summer naman, hindi mo na makikita tong snow dito, pero yung mga iceberg, makikita mo pa rin. Napakaganda pa rin sa tingnan, napakalinis. Ayan. So punta tayo dun sa unahan, no? Abi, ang ganda dito. So may pagkakataon tayo na makapasyal ngayon kasi bukas hindi tayo papasok. Rest din natin bukas. At bihira lang ako makapunta dito. Siguro mga 2 beses o 3 beses pa lang ako makapunta dito na lugar. Ganda kasi dito ng view kasi yung mga bahay doon, no, makikita mo. Tapos dito sa ibaba parang may bahay dito. Yan, medyo natunaw na nga yung kuwan dito, snow. Yan, wala na masyadong snow dito banda. Yan. So tara, samahan nyo ako mga kabayan, no? Baba tayo dito sa unahan na ito. Kabayan, ito lang po talaga yung Greenland, no? Ang totoong itsura ng Greenland, puro bato siya. Snow kung sa winter, sa summer naman matutunaw ito na may mga damo. Pero sa summer mayroon pa rin mga iceberg dito sa gitnang bahagi. So nakikita nyo yung mga bahay na yan, yan po ay mga modern type na mga building na. So itong kinatatayuan natin, mabato lang talaga, wala po siyang lupa, oh, wala ngang buhangin. So kapag gumagawa dito ng mga bahay, pinapasabugan muna nila kung gusto nilang patagin or gagawa sila ng kalsada. Kaya medyo mahirap yung pag-construct dito sa Greenland ng mga bahay. Tingnan nyo naman yung mataas na yan, oh. Ayan, bundok pero mabato. Kaya hindi yan basta-basta guguho mga kabayan, oh. Kasi kung lupa yan mga kabayan, delikado yung mga bahay sa ibaba, baka mag-landslide. At syempre kapag lupa yan, madali yung tibagin. Hindi kagaya dito, tingnan nyo, may mga bato pa na bilog-bilog kasi dati na itong pinasabugan. Dahil yan sa itaas natin, kalsada yan. Para maging patag siya, makadaan yung mga sasakyan. So nag-construct sila ng daanan. So kailangan nilang pasabugan para mas mabilis yung paggawa nila ng kalsada. So kung imagine nyo, dati ganyan yan, bundok yan. So dito medyo pinatag nila para daanan lang ng kalsada. Papunta ito sa city. Kasi yung city nandun pa mga kabayan, no? So yung kalsada nila dito lang po, bumabaybay lang po sa gilid nitong dagat na ito. Dahil ang Greenland ay mahirap po siya gawan ng kalsada. Kaya itong lugar ng Greenland ay isa sa mga lugar kung saan wala po siyang konektadong kalsada na nagdudugtong sa iba't ibang lugar. Halimbawa na lang mga kabayan, kung ikaw ay nasa Maynila, pagpupunta ka po ng Batangas, Cavite or Baguio, sa atin pwede tayong makagamit ng mga bus, sasakyan, motor. Dito ay hindi mo po magagawa yan, bagkus maaari kang gumamit ng helicopter, eroplano or barko mga kabayan para makapunta ka sa kabilang bayan ng Greenland. Kaya ganyan dito sa Greenland, kahirap ang transportation. Kaya isa ang Greenland sa pinakamahal na may bayad sa transportation. So ngayon mga kabayan, baba tayo dun sa gilid ng dagat. Ipapakita ko sa inyo dito kung ano ba yung itsura ng dagat nila dito. Parang white sand na siya, oh. Kasi nga meron siyang puti na snow. Pero titingnan natin kung ano yung itsura. Meron pa sila ditong cottage, oh. Tingnan natin kung may tao ba dyan. So tara. So bababa tayo dito. Dahan-dahan lang tayo dito mga kabayan na, kasi medyo mayroon pang madulas-dulas dito. Ang mahirap kasi dito yung bato
na tumigas na ice, tapos sa itaas niya may snow, ayan, maaari ka talaga dyang babagsak kapag naapakan mo siya. So ako dito 3 years, mag 4 years na tayo dito. So marami na tayong pinagdaanan dito ng mga ganito, snow, glalakad araw-araw. So medyo nasanay na din tayo dito mga kabayan. At kung mapapansin niyo yung lugar nila, puting-puti talaga no pagka snow. Sa summer naman, mayroon naman dito nag-green naman tong mga damo dito, pero wala namang kahoy. Ayun lang po yung maganda dito kapag summer. Pero malamig pa rin siya. Hindi pa rin pwede na hindi ka mag-jacket, pantalon, sapatos, medyas. Minsan mag-gloves ka pa rin kasi masama pa rin yung panahon, umuulan pa rin dito pag summer. Kaya ganito dito sa Greenland. At niisip mo yung mga tao dito kung paano nakakasurvive. Siyempre dito na sila pinanganak mga kabayan, no? Dito na sila naumpisa, nahasa. So normal na sa kanila yung ganitong lugar. Yung iba dito tinatanong ko din sila kung may balak ba silang mag-migrate sa ibang lugar, pumunta ng ibang lugar gaya ng Denmark. Sila may pagkakataon silang pumunta ng Denmark Europe, pwede silang tumira doon kasi maganda doon sa Europe. Hindi, may mga lugar na hindi sobrang lamig, lumalamig man, nag-i-snow man, pero hindi gaya nito na sa Greenland kasi 7 to 8 months dito yung snow. Akalain mo mga kabayan, minsan August nag-i-snow na, madalas September nag-i-snow na yan. September, October, November, December, January, February, March, April. So minsan May nag-i-snow pa kasi nung dumating kami dito Mayo 8. Sumalubong pa yung snow sa amin. Yun yung unang snow na pagkita ng mga anak ko. Pagbaba nila ng eroplano, ang kapal ng snow, at si Amaya maliit pa yun, namanga siya tinitingnan niya kung ano yung inaapakan niya kasi unang dating niya talaga yun, nag-snow. So medyo masaya din yung unang dating namin kasi hindi na namin kailangan antayin pa yung winter kasi August pa yan mag-snow or September. So ganyan dito, 7 to 8 months or 9 months nag-snow dito. Pero ang grabe na snow dito madalas talaga umpisa yun November, December, January, February. Pagka Marso yan medyo mahina-hina na yan. Marso, Abril yan patunaw na yan. So yan, baba tayo dito mga kabayan, no? Papakita ko lang siya. Gusto ko lang dito ipakita yung view kasi kakaiba talaga tong lugar. Parang ang Greenland ang lugar na kakaiba sa lahat kasi walang puno, walang mabubuhay. Tapos sa summer naman wala pa rin tutubo ng mga puno, yun lang, damo lang siya. Tapos sa summer mayroon pa rin mga iceberg, hindi natutunaw at saka malamig. 'Di ba sa ibang lugar, ang Iceland, nag-green naman yung Iceland pwede ka namang makatanim doon ng mga halaman kasi mayroon silang lupa. Kaya ito yung kakaiba na lugar. Pero ang kagandahan lang dito sa Greenland kasi yung scenery, yung gusto ko sa kanya yung langit, blue yung langit lalo na pag may araw siya. Tapos ang ganda kunan ng video saka picture, parang hindi ka magsasawa. Ang ganda siya lalo na yung mga bahay. So sa atin naman mga kabayan sa Pilipinas, mas maganda ang lugar natin kasi kung mayroon talagang tayong pera sa Pilipinas, kung kaya lang natin makapagawa ng bahay na maganda at makagkaroon tayo ng landscape. Siyempre ang kulang kasi sa atin, kaya nagiging pangit yung ibang lugar sa Pilipinas dahil sa kahirapan, wala tayong pera. So okay na yung bahay na minsan nga karton na lang or kubo-kubo, kawayan. Yun na lang yung makaya natin Kasi kung tutuusin, kung may pera talaga tayo, kaya lang natin magpatayo ng bahay na gusto natin. Napakaganda ng lugar ng Pilipinas Tapos makapatayo. Kung ganito ang bahay mga kabayan sa Pilipinas, ganito, ilagay sa Pilipinas. So, ano lang tong lugar na to? Wala lang mga kabayan, no? Mas maganda yung lugar natin. Ito lang, pasalamatan ko lang itong lugar na ito, siyempre gawa din to ng Diyos Maganda din talaga ito dito. Kasi sila, nasanay na sila dito. Kumbaga, sa atin lang ba, pinagdaanan natin, nasanay tayo sa Pilipinas, na kung saan mayroon tayong matamnan, may lupa, mayroon tayong ulan, init. So, sakto sa atin sa isang linggo, minsan, kumpleto tayo, may ulan, init tayo. Dito, sa winter, may time na 2 buwan, 3 buwan o hindi mo makikita yung araw. Makikita mo naman siya saglit lang, 2 oras lang, lulubog na naman siya. Tapos sa umaga napakadilim kasi nga alas 10, alas 11 napakadilim, alas 12 makulimlim. So ganito dito sa winter. Sa summer naman baliktad kasi may time din dito lalo na sa June, July, August. Nako, yan yung mga time na
magtataka ka kung ano na ba oras paglabas mo kasi napakaliwanag pa rin. Alas 12 ng hating gabi. Mayroon pang naglalaro sa labas ng football, mayroon pang naglalakad. Kaya kung wala kang orasan dito sa panahon ng summer, malilito ka dito kasi hindi mo malaman kasi yung araw nandyan lang yung araw ganito lang parang umiikot lang siya. Kaya ito yung lugar na kung saan may panahon na puro araw, hindi lumulubog yung araw dito, walang dilim. May mga panahon naman na puro naman dilim, hindi sumisikat yung araw. Kaya isa sa mga adjustment, lalo na kung gaya natin galing tayo sa Pilipinas. So tatanong kasi sila kung ano ba daw yung feeling, ano ba daw yung nag-udlot sa akin na bakit daw ako pumunta dito sa Greenland, bakit pa daw dinala yung pamilya ko dito, na napakahirap naman daw dito ng sitwasyon namin, sobrang lamig, wala namang makain dito na mga presko. Pero yung iba naman, meron namang iba dito na sinasabi na swerte mo makabayan kasi nakuha mo yung pamilya mo, nadala mo sila dyan, maganda na yung sitwasyon nyo dyan kaysa sa Pilipinas. Ayun yung mga tao na nakaintindi sila ng sitwasyon sa Pilipinas or naranasan nila yung naranasan ko. Kasi mga kabayan, sa totoo lang, bakit pa naman gusto naming puntahan dito, napakalayo. Pag umuwi ka ng Pilipinas, hindi ka agad makauwi. Gaya nito, mayroon kaming problema sa papel namin kasi yung papel namin, nag-renew kami November, dapat mga December o January makukuha na namin yung aming renew na approve. Every year kasi dito mga kabayan, bago ma-expire yung papel mo, 3 months bago ma-expire, mag-renew ka na para bago ma-expire, darating na naman yung bagong work permit mo. Kasi ako ay temporary pa lang ako dito, hindi pa ako permanent. Bago ka kasi maging permanent residence dito, kailangan mo munang magtrabaho sa company na 7 years na tuloy-tuloy. Tapos kung mayroon ka noon na 7 years na tuloy-tuloy sa isang company, kailangan mo na mag-apply ng residence or permanent residence para ikaw ay manirahan na dito, kung saan hindi mo na kailangang mag-renew pa ng papel para sa mga job yan. Pwede ka magtrabaho kahit saan, kahit anong kumpanya, na hindi mo na kailangang mag-stay sa isang company. So yun lang yung lamang ng isang permanent residence. Kaya ako dito hindi pa naging permanent residence. Pero bago ka maging permanent residence, kailangan mo munang pag-aralan yung lingwahe nila, kasi yan yung isasagot mo sa kanila. Kung questionin kanila, tanungin kanila sa pamamagitan ng lingwahe na Danish, yung exam nila dito. Hindi ko lang Danish or kasama pa ba ang Greenlandic, kasi sabi nila isa daw sa lingwahe nila dito para maipasa mo na magiging permanent residence ka dito ay yung lingwahe nila. Ayun ang sabi ni kabayan kung bakit ba daw dinala ko pa yung pamilya ko dito. Sa totoo lang mga kabayan, kung ako ay merong pera ngayon, siguro kahit ilagay natin 10 million, pwede na siguro yan pang simula, no? Hindi ka na siguro matatakot. Pero siguro kung 5 million ibigay sa akin, baka mag-aalangan pa ako kasi maliit pa yung anak ko. At saka yung 5 million saglit lang yan mga kabayan, lalo na sa hospital. Kung madalas magkakasakit yung anak mo, sa pag-aaral pa lang, kung paaralin mo yan sa mga public or private. So public school libre naman daw, pero paano kung hindi matalino yung anak mo? Kasi nga, di ba, mag-i-exam. Punta tayo dun sa gilid. Mag-i-exam ka pa kasi. Meron kasi ako mga kamag-anak na nag-aral naman ng public school, pero kailangan nila mag-exam para maipasa yun. So kung hindi ka matalino, so hindi ka pa rin makapag-aral ng libre. So yun yung isa sa kinukuhan ko. Kung bibigyan, sabi na kung bibigyan daw ako ng 5 million, uuwi daw ako ng Pilipinas. Hindi pa siguro ako uwi ng Pilipinas kung 5 million ang ibigay. Kasi nga maliliit pa yung anak ko. Pero kung sa sarili ko mga kabayan, kung yung mga anak ko tapos na, wala na akong isipin na gastos, ako na lang at saka asawa ko, kahit hindi na ako bibigyan ng pera, uwi na ako ng Pilipinas. Kasi ako mabubuhay na ako sa Pilipinas maka extra naman ako sa pagiging content creator. Magtanim-tanim lang kami ni Mrs. doon sa farm na nabili ko sa bukid. Okay na sa amin, healthy lang kami, hindi lang magkasakit. So yung isa sa dahilan na nandito ako, dahil sa mga bata, yung future nila inaalala ko. Kapag lalaki sila,
Siyempre gastos, hospital. Kung nasa Pilipinas ako, magkano yung nagagastos ko sa isang taon? Halos ma-hospital yung anak ko ng 3 beses sa isang taon. So napakalaki yung babayaran. Ako hindi naman ako nag-iisip kung magbabayad tayo kahit magkano dyan. Si buhay yung nakataya dyan eh. Pero realidad, dahil nga sa pera umalis tayo sa Pilipinas. Kaya isa din sa kailangan natin pera. Sa panahon kasi ngayon, yung pera talaga ay kadugtong ng buhay ng tao eh. Hindi naman ibig sabihin na manalangin ka lang lagi, o tama yung manalangin ka lang lagi na bigyan ka ng Panginoon ng ganito, pero samahan mo din ng sipag, kasi wag mong iasa na panalangin lang lagi tapos hindi ka naman kumikilos, wala din mangyayari. Punta tayo sa gilid, parang nagiging white sand yung lugar dito. So tingnan nyo, kanina pa tayo naglalakad, wala man tayong nakikita dito na pumapasyal. Kasi mga kabayan, kung maganda lang talaga yung panahon na hindi sobrang lamig, ang dami nang naliligo dito, ang dami nang naglalakad dito. Kasi sa summer dito, marami ditong gumagala, naglalakad. Tingnan nyo, mayroon pa nga ditong nadaanan natin, yung parang tent. Tapos dun parang may sauna dun. Ayan. So, baba tayo dito, nagiyilo dito. Pero ang ganda dito ng view Ayan, parang white sand yung gilid. Ayun. Ang problema namin ngayon, yung papel hindi pa dumating. Alam niyo mga kabayan, kapag uuwi ka kasi ng Pilipinas, dito sa Greenland, kahit nakaprocess yung papel mo, wala ka pang work permit or residence permit. Sa mga anak ko, residence permit ang tawag nila Sa akin naman, working permit. So yung working permit ko, yun yung nagdadala, nagpapahintulot na makuha ko yung pamilya ko. So under sila sa akin. Ang sabi kasi dito sa Greenland o Denmark, pwede naman daw ako makapagbakasyon kasama yung pamilya ko dahil mag-i-issue naman sila ng visa na exit at re-entry visa Greenland. So ibig sabihin, walang problema sa kanila, kahit magbakasyon kami, makakabalik kami. Pero alam nyo, ang inisip ko yung Pilipinas. Ito, hindi ko naman sinisiraan yung Pilipinas kasi ito ay nangyayari na talaga. Yung mga time na umuwi ko, nagbabakasyon, kahit mayroon ka ng visa, nakatatak na mismo sa passport mo yung visa for Greenland, for Denmark. Kasi nga, pag umaalis kasi kami dito, dalawa yung visa namin. Bakit dalawa? Ang Greenland kasi, territory ito ng Denmark. So, ibig sabihin, dadaan kami sa Denmark bago kami uuwi ng Pilipinas. Pag nakadaan kami ng Denmark, ang Denmark ay isa po siyang Schengen country. So, yung mga Schengen country, katulad ng mga France, Italy, Norway, Netherlands, ano pa ba yung Schengen countries? Basta marami yan sila. So, mayroon yan silang Schengen visa o Schengen visa. So, kami, mayroon kaming Schengen visa dito sa Greenland. Kapag uuwi kami ng Pilipinas, yan ay magagamit namin na mag-tour kami or sa Paris, pupunta ba kami ng France, Paris, allowed kami na makapunta dyan pag may visa na kami nakatatak. Ang sistema naman kasi minsan sa Pilipinas, ikaw ay kakabahan kasi mayroon ka na ngang visa, mayroon ka na ngang papel na re-entry permit na pinayagan ka na dito. May mga time na tatanungin saan yung work permit mo. Doon na tayo madadali kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Minsan may mga immigration dyan na kung ano-ano yung tatanungin para salain ka or maharang ka. So ito, hindi naman ito nilalahat ko kasi merong iba talaga. So, kasi naranasan ko na yan nung umuwi ako ng Pilipinas. Sabi na sa passport, pagtingin sa passport, may visa ako ng Greenland na re-entry, may visa ako ng Denmark. Sabi niya OEC. So yung OEC, yan yung requirements talaga dito kasi work permit tayo. Makakuha ako ng OEC, walang problema. So pinakita ko. Ngayon tinanong niya saan yung work permit ko. So pinakita ko yung work permit. So lusot ako. So paano na lang kung wala akong work permit, tapos ngayon may immigration na magtanong saan yung work permit mo, anong isasagot ko? Sabihin ko mayroon na nga akong visa dito. So ako, makakaalis kami sa Pilipinas, makakabalik kami dito. Ang tanong lang kung ma-upload kami, so ilang pamasahe naman yung magastos namin. Kasi sigurado makakaalis talaga kami doon kahit wala kaming work permit dito kasi nga may visa kami. Ayun na lang, magtatalo pa kayo doon, so mauubos yung oras mo. Ang sistema, maiwan ka na ng eroplano. So yun, magkano naman yung gastos. So dito mga kabayan, ang Greenland ay isa sa tingnan nyo mga kabayan, akala ko white sand
Yellow na pala. So ganito pala yung ilalim ng dagat, no, kapag sobra siyang lamig. So sana walang polar bear dito, no, parang nakakatakot naman to dito. Pero dito sa Nook mga kabayan, wala naman ditong namataan na may polar bear. Kasi pag may polar bear dito, parang nakakatakot. Eh wala naman. Sa ibang part kasi ng Greenland may mga polar bear. Kaya hindi ka pwedeng maglakad-lakad yung ganito na malamig tapos may biglang may polar bear. So magkano ba yung pamasahe mga kabayan? Mula dito sa Greenland, so tingnan niyo yung bato. Yan. Dumulas na siya dahil sa snow. Mula dito sa Greenland papunta ng Pilipinas. So sa aking experience ng mga kabayan, no, Greenland po ang isa sa pinakamahal na lugar kung saan pamasahe. Dahil dito wala kasing konektadong kalsada dito. At saka ang sabi nila kasi ilang eroplano lang dito yung nag-ooperate. So mula dito kasi sa Greenland, back and forth pag pupunta ka ng Denmark, kasi dadaan pa kami ng Denmark, around nasa 900 US dollar to 1,400 US dollar. Kung sa kroner naman, nasa 6,000 Danish kroner up to 10,000 Danish kroner. So kung sa peso yan mga kabayan, umaabot siya ng 50,000 to 80,000 pesos. Siguro nasa, kung balikan siguro mga kabayan, no? Kung sa kroner, balikan, basta dito lang Greenland to Denmark pa lang yan, balikan. Sa peso, siguro nasa 60,000 to 90,000 pesos. Yan lang po yung sa experience ko kasi kadalasan ganyan yung presyo. So isipin mo, no, 90,000 yun na yung maximum mo. 90,000 balikan, Denmark pa lang yun. parang napakamahal na. So isang buwang sahod na yan dito mga kabayan, 90,000 yan, ayan. So ito po yung white sand dito sa Greenland mga kabayan, no? White sand, white ice pala. Kasi sa ibang lugar white sand. So dito naman yung beach nila white ice. Kasi tingnan nyo naman, oh. Yan, yan. Tumigas na siya na ice. Yan. So tingnan natin, subukan daw natin mga kabayan, no, kapain yung tubig kung gaano ba siya kalamig. Yan. Subukan natin, ha. Pero madulas dito. Subukan natin. Kaya naman siya. Parang ice lang din siya mga kabayan, yung ice sa rip. Pero pag hawakan mo siya ng matagal, masakit. Yan. Pero masarap. Sarap yung lamig, ha. Yan. Namanid na kasi yung katawan natin. Yan. So lagyan natin ng gloves para hindi tayo matuyuan dito. Kasi masakit yung kuan pag walang gloves. Mula naman dito sa Denmark, papunta po siya ng Pilipinas. Wala po siyang direct flight. So kinakailangan mong connecting flight na naman. Bababa ka na naman ng ibang lugar bago papunta ng Pilipinas. Pwede kang dumaan ng Qatar. Mula dito sa Denmark to Qatar or Denmark to UAE o Dubai, Thailand, pwede din kung saan yung mura. So yung ticket dyan, round trip mga kabayan, kadalasan ay 6,000 Danish kroner. Yun na yata pinakamahal. So kung 6 times 9 or siguro nasa 54,000 or 55,000. So kung 90,000 yung Greenland, balikan. Tapos ito namang Denmark, siguro maabot sa ng 100, ilagay na lang natin 150,000 na lang. Balikan na yan, yung ticket na yan papunta ng Pilipinas. So siyempre hindi pa yan nagtatapos dyan kasi meron pa yang sinasabi nilang insurance. Kukuha ka pa ng insurance. Ngayon dadaan ka pa kasi ng Denmark, mag-hotel ka pa malamang. So may hotel pa yan. Tapos mayroon pa yang allowance at mayroon pa yang kuan mga kabayan. Kung kukuha ka naman, depende kasi sa ticket, kukuha ka ng cancellation pay, magbabayad ka na naman. Basta yung kay Mrs. dati, naalala ko, nagbook siya ng ticket, nakagasto siya ng 20 Danish kroner. Kung sa peso mga kabayan, palitan ngayon nasa 180,000 pesos or 170,000 pesos. Yun na po yung pinakasagad na book niya. Balikan na yun. Ticket, mayroon na yung hotel. So may libre naman pagkain sa eroplano, so wala nang problema. So bukod pa yung gastos mo sa allowance. So sa isang tao, umaabot ng 180,000 o ilagay natin 200,000, sagad na yan kasi makapili ka ng pagkain. So 200,000 mga kabayan. Si Mrs. 200,000.
Sa mga bata kasi kalahati lang yan kalasan. So ilagay natin, dalawa sila, 200,000 si Axel saka si Maya. So 400,000 na yun. Ako walang problema kasi yung company ko mismo ang nagbubook ng ticket ko. So libre ako sa ticket. So ang prepare ko sa aking pamilya, 400,000 na ticket, back and forth na yun. So makagastos pa kami sa Pilipinas, mga 100,000. Diyan pa lang sa kwan siguro makagastos na kami ng 100,000 kung gagala pa kami ng Paris. So ilagay natin 500,000 kasi hindi naman masyadong magastos pagkapunta mo kasi dito sa Europe country kasi dikit-dikit lang yan. So ilagay natin 500,000 yung magastos namin. Yung ticket pa lang yan papunta ng Paris. At kung allowance namin baka abutin ng 1,000,000 kung hindi kami magtitipid-tipid doon. Pero sa amin, ang importante sa amin makauwi. Hindi naman kami masyadong magastos. Pagdating namin kasi yung pamilya namin, wala namang problema mga kabayan sa pasalubong kasi yung pamilya ko nakakaintindi sila. Hindi sila yung hihingi sila. Kahit nandito na kami sa Greenland, yung mama ko mahiya nga maghingi yan sa akin. Pero pinapadalan ko yung mama ko, kada buwan talaga yan, kahit hindi yan sa maghingi sa akin. Yung papa ko, hindi ako nagpapadala kasi yung papa ko may trabaho naman sa bukid, kumikita naman siya. Hindi siya umaasa dito sa sahod ko kasi ang importante sa kanya, yung mama ko lang mabigyan ko ng allowance, yun. Wala na siyang problema doon. Ang papa ko nagtatrabaho sa sarili niya. Yung kapatid ko, hindi din sila humingi sa akin ng income ko. Yung kapatid ko, wala akong masabi kasi hindi sila yung pamilya na kailangan mag-message sila palagi sa akin, hihingi sila sa akin. Sila nahiya sila pag dating sa pera makaban yung mga kapatid ko. Pero ako lang yung nagbibigay sa mama ko lang. Sa mga kapatid ko, bihira lang ako magbigay. Paminsan-minsan nagbibigay ako sa kanila 2,000 kasi hindi naman sila din hindi naman wala naman may kaya yung pamilya ko. Pero nabubuhay sila kasi may mga trabaho naman sila. So yan, nandito na po tayo. Yan. Kaya yun mga kabayan, hanggang ngayon hindi pa ako magde-decide na magbakasyon kasi nga dahil nga sa papel namin hindi pa kami sigurado. Although sinabi dito ng Greenland, walang problema, makakabalik kayo dito basta bibigyan namin kayo ng etc. entry visa. Pero sabi ko sa kanila, nanggaling kami sa Pilipinas at alam na nila yung sitwasyon na yun. Tinatawagan ko sila palagi na sabi ko kailangan ko ng work permit talaga na ma-submit ko sa Pilipinas kung sakali sila maghahanap ng permit ko para makaalis ko. So ganyan yung patakaran sa Pilipinas. So wala tayong magawa. Ang gawin ko na lang para maging safe. So hindi muna magbabakasyon. Total nandito naman yung pamilya ko. So titiisin na lang muna namin yung lamig dito kaysa naman uwi kami ng Pilipinas, mas magastos pa kami kung ma-upload kami doon. Yan. So medyo nilalamig na tayo mga kabayan, no? Pero maganda dito yung view. Tingnan nyo. Ayan, no? Tingnan nyo mga kabayan, no? Parang white sand siya, no? Kung sa Pilipinas pa ito mga kabayan, no? White beach na siya. Pero hindi yan mga kabayan, white beach kasi yellow yan. Ayan, no? Ayan. Yellow yan, no? Hindi tayo pwede dyan. Yun. Parang ganda lang sa tingnan, no? White beach siya. Yan. Pero yung taas natin, yan, no? Kasi kung hindi lang ito malamig mga kabayan, no? Napakasarap dito maglublog. Sa Greenland mga kabayan, no? Pati bato dito mga kabayan, no? Namuti siya. Yan. Ito po yung white beach nila dito. Yan. So, kung napapansin nyo mga kabayan, no? Napakaganda ng mga bahay dito. Yan. Kaya mo kaya maligo dito mga kabayan sa white beach sa Greenland. Yan. So ito po, oh. Yan. Napakasarap dito, napaka-presko mga kabayan, no? Ang linis. Tingnan nyo yung tubig nila dito, oh. Puting-puti. Napakalinis mga kabayan, no? Yan. So kaya mo kaya maligo dito? Ito yung natural na white beach talaga, oh. Yan. Maglalakad ka dito sa white beach. So kung naghahanap kayo ng white beach mga kabayan, puntahan nyo po dito yung Nook City, Greenland. Punta po kayo sa mga gilid ng dagat. Ayan, oh. Puting-puti mga kabayan, oh. Ang linis, ang presko. Yan, kung kaya mo dito maligo mga kabayan, pwedeng-pwede. Ayan po, oh. Ayan. So ganito po yung white beach dito sa Greenland. So tingnan natin dito yung bato nila, oh. Tanggal ba natin to? Tanggal ba natin? Ayun lang. Ito lang yung mahirap dito pag napunta ka sa Greenland. Kasi kahit bato, yan, tumigas na. So wala kang gagamitin dito pang lugod. Kasi pag naliligo tayo sa dagat, di ba? Kailangan natin ng bato para pang lugod. Problema, ayan, pati bato na frozen na. Yan. So ito po yung white sand. So ito po yung white beach sa Greenland mga kabayan, no? Baka mapunta kayo dito. Subukan nyo ditong pumasyal. Dito po ito sa Nook City, Greenland.
So ngayon mga kabayan, paakyat na tayo doon sa itaas. Baka kasi nahanap na tayo ni Mrs. Nagpaalam naman ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya kasi magbablog muna ako saglit bago ako uwi ng bahay. Kasi pag nakapasok na ako ng bahay, tatama rin na ako lalabas. Kasi kailangan ko namang magsuot ng napakaraming patong-patong. Hindi kagaya nyo to na nakasuot na ako. So pagdating ko ng bahay, tanggalin ko na. Wala nang labasan to. Hindi kasi kagaya sa Pilipinas mga kabayan, no? Anytime pwede kang lumabas kahit naka-short ka lang, naka-sando, naka-tsinelas. Minsan nga walang tsinelas, pwede. Dito hindi ka pwede dito na hindi ka mag-tsinelas. Kasi kailangan mo nga dito magsuot ng patong-patong dahil napakalamig kahit summer dito. So ganyan talaga yung buhay. Kailangan natin tiyaga. Balang araw itong ginagawa ko, itong pagbablog ko kasi mga kabayan, no? Purpose ko talaga ito, makakita ako, kumita ako. Kasi kung wala akong kita dito, hindi na ako magbablog ng ganito kasi malamig mga kabayan at saka nakakapagod din dahil galing na ako ng trabaho. Pero ako kasi may target ako na hindi talaga ako tatagal dito sa lugar na ito. Namimiss ko talaga palagi yung Pilipinas. Yung pagising mo, mayroong araw na sisigla ka kahit pagod yung trabaho mo sa buong maghapon. Pagka kinabukasan, masigla ka na naman kasi mayroon tayong araw. Mayroon kang makakain ng mga presko na mga gulay, mayroon kang maluluto. Sa ngayon lang hindi pa tayo ready dahil wala pa tayong negosyo, wala pa tayong sapat na income na makasurvive tayo doon kasama yung pamilya. So sa akin ngayon, nag-iipon ako ng pera, nag-iisip ako ng magandang negosyo na kung sakaling mang uuwi kami ng aking pamilya, nakakasiguro ako na makasave na ako para sa future nila sa pag-aaral. Pero hanggat hindi pa ako makakita, hindi pa talaga nag-uumpisa, dito muna ako sa Greenland. So kahit ganito, okay na din dito kaysa sa Pilipinas na makuha tayo doon. Mag-isip tayo araw-araw kung ano yung kikitain natin. Puro labas talaga doon mga kabayan, yung pera. Pag makarating na ako ng Pilipinas, pag nagbakasyon kami ni Mrs., wala na, puro labas na pera. May pumapasok man pero konti lang. Kasi nga hindi naman maiwasan kapag nagbakasyon ka ay kasama talaga yung pamilya, malilibre mo sila, mapakain. Pero minsan naglilimit naman kami sa ginagastos namin kasi nga hindi habang buhay nandito tayo sa abroad. So kailangan nating limitahan yung mga gastos pagdating ng Pilipinas. Malaking tulong nga sa akin itong pagbablog ko kasi kahit paano mga kabayan, no, pwede kaming magbakasyon sa kita ko lang dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo sa panonood ng aking video, sa suporta, sa mga hindi po nag-skip ng ads. Kahit paano nakaipon ako ngayon sa pamasahe sa aking mag-ina. So yun lang ang isa sa kinunan ko ng source mga kabayan. Kasi kung hindi ako nagbablog dito, magtitiis kami ng asawa ko dito na magstay muna ng matagal, siguro mga 3 taon bago kami magbakasyon. Pero nakita ko kasi sa YouTube, medyo okay kasi yung kita ko kapag nag-upload ako, maraming nanonood. Sana hindi kayo magsawa mga kabayan, no? Kahit paano ay makakita man tayo ng pera dito sa YouTube, malaking tulong na din ito. Dahil dito sa YouTube hindi ko na nga pinatrabaho si Mrs. para medyo magaan yung buhay namin dahil siya ang nag-aalaga sa mga bata, siya nagluluto ng pagkain namin. Dati nung dumating kami dito kasama yung mga bata, talagang laging bagsak yung katawan namin. Minsan nakakatulog na lang kami sa bahay, doon sa apartment namin. Hindi kami nakakain dahil sabi namin pahinga muna tayo. So paghiga namin, nakatulog na kami, nakagising kami minsan alas 11 na. So doon na kami muna magluluto. Tapos kinabukasan pasok na naman kasi kasama yung mga bata, kailangan mo pang asikasuhin. So dito okay lang naman dito pag nasanay ka dito. Kaya naman namin yung kami pa ni Mrs. na dumating kami bago dito kasama yung mga bata, na sabay kami nagtrabaho, sabay naming inaalagaan yung bata. Pagdating ng bahay, pareho kaming pagod. Hindi kagaya ngayon na ako lang yung nagtatrabaho ngayon sa labas. At least napapagod man siya pero nandun sa loob ng bahay kasama yung mga bata na alagaan niya. Hindi kagaya dun sa na inaalagaan niya yung ibang bata, tapos yung anak niya pagdating ng bahay, si Amaya tulog na yan mga kabayan. Minsan di na sa nakakain, didi na lang yung pinapadidi namin sa kanya kasi paghatid namin sa kindergarten,
Isipin nyo mga kabayan, pagdating niya dito, bago pa lang mga kabayan si Amaya, sinalang na agad namin dun sa kindergarten. Pinasok agad namin sa kindergarten. So nabigla siya kasi sa Pilipinas kasi alas 10, alas 11 yung gigising. Kasi ganyan sa atin yung mga bata eh. Hindi naman nasanay dito yung bata na okay lang kung dito siya pinanganak. Yung 9 months, 10 months pa lang siya, pwede na siyang gisingin ng alas 5 ng umaga, alas 6 ng umaga para dalhin mo sa kindergarten. So mangyayari kasi dito kapag may anak ka dito, pag maliit, para makapagtrabaho kayo ni misis, hindi naman kasi sakto yung sao dito kung ako lang yung magtrabaho. Makakaipon kami kunti lang. Pero kung ako lang yung magtrabaho mga kabayan, tapos wala akong income sa YouTube, ay napakaliit lang yung maipon ko dahil magastos dito yung cost of living sa Greenland. Pero okay, kasi may ipon ka kahit kunti, kaysa naman sa Pilipinas wala talaga kaming maipon sa Pilipinas kung doon kami. So dito kahit mahirap yung buhay, makakasustain ka dito, makakasurvive ka dito dahil mayroon kang trabaho, mayroon kang pagkunan ng pambayad. Sa Pilipinas mahirap na yung buhay kung wala ka ditong negosyo, hindi ka naman mabubuhay ng maayos doon. Dapat may negosyo ka doon na maganda yung kita. Kasi kung asahan mo lang yung empleyado ka lang ng mga mall, yung mga regular na trabante na minimum lang, nako, baka yung minimum na sahod na yun kulang pa sa isang tao yun. Kaya napakahirap sa Pilipinas kung wala kang diskarte doon. Ay napakaswerte yung ibang tao, no? Nasa Pilipinas sila, magaling sila dumiskarte, nabubuhay nila yung pamilya nila. Saludo ako doon sa mga Pilipino na kaya nilang dumiskarte sa Pilipinas kahit mahirap ang buhay, maliit ang sahod, nabubuhay nila yung pamilya nila. So ganyan lang, laban lang tayo, walang susuko hanggang makamit natin yung tagumpay natin. Ako nga ngayon mga kabayan, gusto ko na talaga magbakasyon muna sa Pilipinas. So tiis muna tayo dahil hindi pa tayo ready. So sana lalabas yung papel namin para makapag bakasyon na kami. At medyo naawa din ako sa mga bata. Lagi silang nagsasabi na kailan daw ulit kami makapunta ng Pilipinas. Na-miss daw nila yung mga kalaro nila at yung lolo nila. So sana nitong taon na to makabakasyon kami, lalabas yung papel. May nagsabi kasi na kaya daw nagka-problema yung papel dito, yung dahilan sa tension dito. Di ba yung nakaraan dito nagka-tension dahil sa US at sa Denmark. So naapektuhan daw yung pag-process ng papel. Yun yung sabi nila dito. Pero hindi ko lang alam kung may katotohanan na. May katotohanan ba? Baka siguro kasi simula nung dumating ako dito, medyo ngayon pa lang hindi nila natingnan yung papel ko eh. 3 months na. Sabi hindi pa daw natingnan yung papel ko. So yun mga kabayan, ako iuwi na. Medyo hiningal ako kaakyat. Baka nag-antay na si Mrs. So hanggang dito na lang po muna mga kabayan, no? So ngayon mga kabayan, biyahe na ako pauwi ng bahay. Maraming salamat. So huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat. God bless you all po.